Nalaman na ang partikular na lugar na tinamaan ng Russian missile na Oreshnik na umatake sa Lviv noong gabi ng ika-8 hanggang ika-9 ng Enero. Sa Russia, ang lahat ng propaganda ay sumisigaw ng malakas na di umano o'y inatake ng missile na Oreshnik, ang isang napakalaking imbakan ng gas. At ngayon, tiyak na magyeyelo na raw ang Ukraine at Europa. Samantala, isinulat ng mga Ukrainian na media na sinubukan ng mga Ruso na tamaan ang Strisky gas field at gas storage sa Lviv Oblast. Gayunpaman, kalaunan ay iniulat ng mga lokal na awtoridad na ang tanging nangyari ay nag-activate lang ang automatic gas safety system sa bayan ng Rudno, Lviv Oblast dahil sa shockwave at walang aktwal na pag-atake sa mga gas facility. Sinabi rin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang Oreshnik missile ay tumama malapit sa hangganan ng European Union. Sinabi ng European Union na malinaw gustong magpadala ng mensahe ni Putin sa kanluran. Samantala, iniulat ng Ministry ng Depensa ng Russia na ito raw ay tugon sa di umano'y gawa-gawang pag-atake ng Ukraine sa tirahan ng Pangulo ng Russian Federation sa Novgorod Oblast. Bakit gawa-gawa lang? Oo, kasi ayon mismo sa American Intelligence at pati si Donald Trump ay nagsabi na walang naganap na pag-atake. Imbento lang ito ng mga Ruso at bigla na lang nagkagulo ang mga Ruso. Kasi pati ang Ministry of Defense ng Russian Federation ay nagsabi na ang target sa Oreshnika ay ayon sa kanila mga pasilidad ng paggawa ng mga drone na ginamit sa teroristang pag-atake sa mismong residensya sa Alday. Kasama rin ang mga pasilidad ng enerhiya na sumusuporta sa operasyon ng military-industrial complex ng Ukraine. At wala man lang binanggit tungkol sa imbakan ng gas. Pero ang mga Ruso, pati na rin sa mga komento sa ilalim ng aking mga video, ay halos maubos na sa kakapaliwanag na nawasak nila ang napakalaking imbakan ng gas. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari at saan tumama o hindi tumama ang missile? Oreshnik? Tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Ako nga pala si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumating. Kaya, sa umaga ng ika-9 ng Enero, matapos ang isang gabi ng matinding atake ng mga Ruso sa Ukraine, natagpuan ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang mga piraso ng Russian ballistic missile na Oreshnik na ginamit ng Moscow sa pag-atake sa Lviv noong gabi ng ika-9 ng Enero. Naglabas ang SBU ng mga larawan ng mga piraso ng sandata na sumira sa isang pasilidad ng sibilyang infrastruktura matapos nitong lumipad ng halos 1,600 kilometro. Ayon sa SBU, makikita sa mga larawan mula sa pinangyarihan ang stabilization at guidance block ng missile. Sa madaling salita, ito ang utak ng sandata, bahagi ng makina, mekanismo ng oryentasyon at nozzle ng separation block. Ibig sabihin, ito ang mekanismo na tumutukoy ng warhead sa iba't ibang target para hindi sila sabay tumama sa isang lugar. Alam na ang ballistic missile na Earth-to-Earth class ay inilunsad mula Kapustin Yar Testing Ground sa Astrakhan, Russia, at naglabas ang SBU ng 8 larawan ng mga labi ng Oreshnik missile. Sa huli, ang Russian missile na Oreshnik na umatake malapit sa Lviv ay nagdulot ng usap-usapan sa pagkasira ng gas system. At ang mga Ruso ay nagsimulang mag-ingay gamit ang kanilang maruruming bibig. Sa mga komento sa aking mga video, sinasabi nila na tiyak na winasak ng Oreshnik na missile ang pinakamalaking gas storage sa Europa. Ngayon, tiyak na magyayelo ang Ukraine at Europa. Alam nyo naman na ang mga Ruso, ilang taon na ba? Mga 15 taon na. Nabubuhay sa pag-iisip na kapag wala ang kanilang gas, magyeyelo ang Europa. Pero hindi naman nagyeyelo. Ngayon, pinalalabas nila na si Oreshnik ang sumira ng gas storage. Kaya tiyak daw magyeyelo ang mga Europeo at Ukraino. Ano ang alam natin tungkol sa target ng pag-atake? Ayon sa Western Command ng Air Forces ng Ukraine, noong Enero 8:11:47 ng gabi, inatake ng hukbong sandatahan ng Rusya ang infrastruktura ng Lviv gamit ang ballistic missile. Lumabas ang ulat na ang target sa himpapawid ay gumalaw sa ballistic trajectory na may bilis na nasa 13,000 kilometro kada oras. Kapansin-pansin na tumama ang missile malapit sa hangganan ng Europa
Kaya tinatakot ni Putin ang Europa. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, ang Nu-3 ay gumanti umano dahil sa gawa-gawang pag-atake sa tirahan ng diktador ng Rusya sa Valdai. Ang Ministry ng Depensa ng Rusya ay nag-ulat na, ayon sa kanila, ngayong gabi bilang tugon sa teroristang atake ng rehimeng Kiev Republic sa tirahan ng kalbong diktador sa Novgorod Region, na isinagawa noong gabi ng Disyembre 29, 1925. Ang sandatahang lakas ng Rusya ay nagsagawa ng malawakang pag-atake gamit ang mataas na eksaktong mga sandata na may mahabang abot mula sa lupa at dagat, kabilang na ang Mobile Ground-Based Medium-Range Missile Complex na Oreshnik, pati na rin ang mga attack drone. Sa mga kritikal na mahalagang pasilidad sa teritoryo ng Ukraine, natamaan ng mga pag-atake ang mga pasilidad ng paggawa ng mga drone na ginamit sa teroristang pag-atake, pati na rin ang mga infrastruktura ng enerhiya na sumusuporta sa operasyon ng military-industrial complex ng Ukraine. Wakas ng sipi. Naku, mga Ruso, nasaan na ang imbakan ng gas? Parang wala akong naririnig mula sa ahensya ni Gerasimov na tinamaan daw ang imbakan ng gas. Bukod pa rito, may ilang Ruso dito. Alam ko namang medyo bobo sila. Pasensya na sa pagiging prangka. Pero hindi ko inakala na ganito sila katanga. Kasi may ilang mga Ruso na nagsimulang magsulat sa mga komento na hindi lang daw tinamaan ang imbakan ng gas, kundi pati raw isang underground na military bunker kung saan naroon ang mga Amerikanong general at opisyal. At ngayon daw may panic na sa Pentagon. Kasi, ayun, basta, grabe. At sinusulat talaga to ng mga tao na seryoso sila. Dito mismo, gusto ko lang banggitin na ilang mga media ang nagsulat na malamang sinubukan ng mga Ruso na tamaan ang Strisky gas field na imbaka ng gas sa Lviv Oblast. Pero sinabi ni Mayor Andrei Sadovi ng Lviv na, at quote, dahil sa raket na pag-atake sa Rudno, Lviv, nag-activate ang automatikong gas security system at pansamantalang itinigil ang supply para sa kaligtasan. Hindi ito aberya sa network, nag-activate ang protection dahil sa shockwave. Sa huli, ito ang sinabi ng City Hall ng Lviv noong tanghali ng Enero, quote. Ang shockwave mula sa pag-atake ng Oreshnik ay nagdulot ng pag-activate ng protective shut-off valve. Sa gas regulating station sa baryo ng Rudno, ilang oras na nawalan ng gas ang mga residente ng 4 na kalye. Noong tanghali ng Enero, na ibalik ang supply ng gas sa lahat ng residente ng baryo. Yan lang ang naging resulta ng pag-atake. Pero, ang nakaka-interes, ayon sa mga Polish na media ngayon, sinasabi nilang may Russian na missile na Oreshnik na bumagsak malapit sa hangganan ng Poland. Bago pa ang pag-atake, nagbabala na ang Ukraine sa Poland sa posibleng pag-atake ng Russia gamit ang Oreshnik. Dahil dito, nahanda ng Polish na hukbo ang air defense system at nasubaybayan agad ang trajectory ng hypersonic target mula simula ng paglulunsad. Sa Europa, sinabi na ayaw ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ng kapayapaan at tinutugunan niya ang diplomasya ng mga missile attack. Ang pagpapalipad ng Oreshnik laban sa Ukraine ay babala para sa Europa at Estados Unidos. Ginawa ang pahayag ng tagapangulo ng Union at kinatawan ng European Union sa diplomasya na si Kaja Kallas. Narito ang kanyang sinabi, ang paggamit ng Russia ng Oreshnik na missile ay malinaw na paglalalaban sa Ukraine at layuning magbabala sa Europa at Estados Unidos. Kailangang gamitin ng mga bansa ng European Union ang kanilang reserbang depensang panghimpapawid at agad tuparin ang obligasyon sa Ukraine. Dapat din nating higit pang taasan ang halaga ng digmaang ito para sa Moscow, partikular sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga parusa. Tinipon ng Reuters ang opinyon ng mga kanluraning analista tungkol sa pambobomba ng Oreshnik sa Lviv Oblast kagabi. Ang pangkalahatang konklusyon ay ganito. Pagkatapos ng sunod-sunod na kabiguan sa politika noong nakaraang linggo, kailangan ng Russia na may maipakitang anuman sa kanluran. Kaya ang pag-atake ay isang demonstrasyon. Ang layunin ng Russia ay hindi tumarget, kundi gumawa lang ng ingay at ipakita ang kanilang sarili. Ayon sa mga eksperto, ang pag-atake gamit ang Oreshnik sa kanlurang Ukraine ay ginawa matapos ang serye ng kabiguan ng Russia. Noong Enero 3, inaresto ng American Special Forces si Diktador Nicolas Maduro, na kaalyado ni Putin. Noong Enero 6, inanunsyo ng Britanya at Pransya ang plano nilang magpadala ng sundalo sa Ukraine matapos ang tigil putukan, kahit tutol ang Kremlin. Noong ika-7 ng Enero, sinakop ng Coast Guard ng Amerika ang isang Russian tanker sa Hilagang Atlantiko. Bukod pa rito, noong ika-9 ng Enero, nasakop muli ng mga Amerikano ang isa pang tanker.
Sa kabila nito, armado ang mga Ruso ngunit hindi sumagot, kaya nagpasya silang magpakita ng lakas. Sa komento, sinabi ng mga Ruso na noong sinakop ng mga Amerikano ang tanker na Bela-1, 2 barkong pandigma ng Russia at isang submarino ay hindi lang umabot sa lugar. Sana raw tinira nila ang mga Amerikano, pero hindi sila umabot. Bakit kaya hindi nila tinira pagkatapos noon? Anong pinagkaiba kung kailan? Pwede naman habulin at tirahin pero hindi sila umabot. Sabihin na lang na hindi sila umabot. Ano pumigil pagkatapos? Halimbawa ngayon, sinakop na naman ng mga Amerikano ang isa pang tangke. Ganoon ulit at hindi nila naitaboy. Pangalawa, heto ang sinabi ni Donald Trump tungkol dito at ang sabi ni Trump ay ganito. Ang totoo, parehong mabilis na nawala ang mga barkong Ruso, ang submarino at ang destroyer. Pagdating namin, kinuha namin ang kontrol sa barko at ibinababa na ngayon ang langis. At ang totoo, ang mga barkong Ruso, isang submarino at isang destroyer, pareho silang mabilis na umalis nang dumating kami. Diretsahang sinabi ni Donald Trump na umatras ang mga Ruso na parang duwag. Kaya nagpasya silang umatake sa Ukraine at mga Amerikano gamit ang missile dahil sa kanilang kahinaan. Wala talagang lakas ng loob o tapang ang mga Ruso. At gusto ko lang ipaalala sa mga Ruso na para sa pag-ataking ito sa Ukraine, kinuha ni Vladimir Putin mula sa inyong mga bulsa ang halos 80 milyong dolyar at pinawalan lang ito ng parang wala lang. Oo, dahil ganyan talaga kamahal ang Oreshnik na missile. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at komento sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like kung naging interesante o kapaki-pakinabang ang episode na ito. Suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.